So, good day everyone. We are the group 4 who will now present the significance of savings. And this is the final output in personal finance. Hope you will learn from us. Go. We are the members, and let's proceed to the actual presentation. So, naranasan mo na bang mawalan ng pera sa oras ng pangangailangan mo? O di kaya magkaproblema dahil wala kang ipon sa panahon ng sakuna? Diyan papasok ang savings. So, what is savings? Savings refer to the portion of income that is not spent and instead set aside for future use. It can be kept in various forms such as cash, bank deposit, or investment with the purpose of being used later, particularly in times of need or to achieve financial goals. So, sa madaling salita, ang savings po ay yung pera na hindi natin ginagastos at itinatabi natin para sa ating pangangailangan sa hinaharap. For example, ako, every month kumikita ako ng 5K and then sa halip na gastusin ko, nagtatabi ako ng 1K sa aking bank account. Yung 1K na yun ay yung tinatawag nating savings. So, ano naman po ang kalagayan naman nito sa personal finance? Next. So, ayan. So, ang savings po ay hindi lang basta pagtabi ng pera. Ito po ay isang mahalagang bahagi ng ating personal finance. Sa panahon po ngayon, kung saan marami hindi inaasahang gastusin sa hamon ng buhay, ang savings ay nagbibigay sa atin ng financial security and emergency preparedness. Ito po ang nagsisilbing panangga natin kapag may biglaang pangangailangan tulad po ng pagkakasakit, pagkawalan ng trabaho. Bukod dito, ang savings po yung tumutulong para sa atin maiwasang mangutang sa iba at nagbibigay oportunidad sa edukasyon, sa travel, investment. Ang pagkakaroon po ng ipon ay nagdulot din ng financial independence, stability, and stress-free life. Like, hindi na po natin kailangan ma-stress kung saan tayo maghahanap ng pambayad natin for kuryente, tubig. Kaya ang savings po is yung pundasyon ng matatag at maayos na pamumuhay. Yan po. Then, ano nga ba ang kahalaga naman nito ng netong savings sa Philippine context? So, alam naman po natin, first one po is disaster preparedness. Alam naman po natin sa bansa po natin ay nakakaranas ng mga bagyo, lindol, pagbaha, pagkakaroon ng ipon ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na magkaroon ng ipon sa paghahanda, pangunahing pangailangan tulad ng pagkain, tubig po, gamot, bago dumating po yung sakuna. Second for emergency funds, ayun nga po, pangalawa, ang savings nagsisilbing emergency kapag may bigla ang pagkakasakit, aksidente o pagkawalan ng trabaho, hindi kailangan mangutang sa iba. Sa pamamagitan po ng savings, matutulungan natin ang ating pamilya na masustentuhan po natin ang hindi inaasahang gastusin. Pangatlo na po, healthcare expenses. Sa Pilipinas, alam naman natin na limitado po yung libreng serbisyong medikal, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng savings na magsisilbing pantusto sa mga gastusin sa ospital, gamot at treatment na hindi sakop ng gobyerno or insurance. Four po is inflation. Ang savings din po ay mahalaga upang maprotektahan po tayo mula sa epekto ng inflation. Habang tumataas po ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain, pamasahe at kuryente, ang savings po ay tumutulong upang mapanatili ang kakayahang bumili ng mga pangangailangan sa araw-araw. And last po yung job insecurity. Marami po sa atin or sa maraming Pilipino ang may job insecurity sa mga contractual or sa informal sector. Ang pagkakaroon po ng saving ay isang malaking tulong. Kapag nawalan ng trabaho or mabawasan ng kita, ito po ang nagsisilbing tulong para makayanan ang mga gastusin sa bahay habang naghahanap ng bagong pagkakitaan. Sa madaling salita po, ang savings ay hindi lang isang financial tool, kundi isang proteksyon sa bawat Pilipino laban sa mga hamon at pagsubok sa buhay. Ito ay nagsisilbing pundasyon ng kaligtasan, kapanatagan at kahandaan para sa anumang pagsubok na darating. So, let's proceed po to the next.
psychological determinants. More studies must investigate on how societal and economic pressure, peer behavior, influence, and social norms can affect how people save money. In short, pinag-uusapan dito kung paano ang mga bagay na nakapaligid sa atin tulad ng mga kaibigan, lipunan, ekonomiya ay nakaimpluwensya sa ating pag-iipon ng pera. So now good day to everyone. So let's proceed and discuss the significance of savings and why is it important to understand. So before we proceed to the main point of this report, I have a one question that I hope everyone will put in their mind. How can understanding the importance of saving help us individuals make more informed financial decisions? So now let's discuss the points of the importance in understanding the savings. The first one is this study aims to enhance financial literacy. By examining the importance of savings, we can help individuals make more informed financial decisions, ensuring they can understand long-term benefits of saving regularly. Secondly, this research is crucial for promoting positive financial behaviors. By understanding the role savings play in personal finance, we can encourage individuals to adopt better money management practices, particularly among students and young adults. Additionally, the finding of this study can help inform educational programs. With more targeted financial literacy curricula, we can ensure that individuals of all ages are equipped with the tools they need to manage their finance and prepare for the future. And lastly, the study has the potential to support policy development. By better understanding savings behaviors, policymakers can create initiatives that promote a culture of saving and ensure financial security for individuals, especially in uncertain economic times. So now, let's proceed to the main point, and I have one question that I hope everyone would put in their mind. So next slide, please. So now, why is saving money considered one of the most important habits for securing your financial future? So as a person, same with your age, mostly of us, including myself, really hard to save a money for some instances. But this question is definitely a simple and easy to answer. However, we will tackle about the most five reasons why saving is important. So first, savings provide financial security. They serve as a safety net during emergencies like the sudden illnesses, accidents, and unexpected job loss. With savings, individuals are less likely to fall into the debt or financial crisis. Second is savings contribute to the peace of mind. Knowing that you have funds set aside can reduce stress and improve overall well-being, especially in uncertain times. Third, savings support goal achievement. Whether it's for education, a new gadget, a house, or retirement, saving regularly help turn financial dreams into reality. And fourth is saving leads to wealth building. When money is saved consistently and invested wisely, it can grow over time and contribute to long-term financial success. And lastly, savings provide financial freedom, and it allows people to make life choices like pursuing further studies, changing careers, or starting a business without being held back by financial limitations. So, in conclusion, savings are not just about putting money aside, they're about ensuring financial security, achieving goals, reducing stress, and gaining financial freedom. And through this study, we aim to promote better financial practices and influence future policies that will help individuals make smarter financial decisions. Okay, thank you, Anne. Now let's proceed to the related theories. First related theory is the life cycle hypothesis. It is proposed by Franco Modigliani and Richard Bromberg in 1950s. Now, it was then developed further by Albert Ando and F. Modigliani in 1960s. So, ang pinaka-main point lang neto is save during peak earning years and spend your earnings during your retirement. So, as you can see sa ating vertical axis,
Ito yung nagre-represent ng income, while dun sa horizontal axis, ito yung lifetime. Yung ito yung income curve, while yung horizontal line sa gitna is yung consumption line. Now, as you can see doon sa age, sa lifetime, sa horizontal axis, yung 20 is yung income niya is low. Siyempre, 20 pa lang tayo or lower than 20, bata pa lang tayo, wala pa tayong income. So, for us to meet yung ating consumption o yung kailangan nating makain or mabili, magastos, is nag-ungutang tayo. Or, kasi itong theory na to is proposed by international. So, tayong mga Pilipino, we are dependent sa ating mga pamilya, sa ating mga magulang. So, ayan nakalagay dyan, student loan, para mapunan nga yung ating consumption. Now, as we grow older, as we have a work, nagkaroon na tayo ng trabaho, nagkaroon tayo ng income, pagkakaroon na yung income curve natin, as you can see, di ba, 20, merong 20 sa ibaba, pataas, ayun yung lifetime natin, di ba? As you can see sa 20, nagpantay na siya ng consumption curve. Ibig sabihin, meron na tayong sapat na income para matustusan yung consumption natin. Pero wala pa tayong sapat na income para makapag-save. And as we get promotions, nakapag-graduate na tayo ng college, nagkaroon tayo ng stable na trabaho, nasa peak na tayo ng earning years natin, as you can see, yung savings is lubong-lubo na talaga. Now, as we grow older, ayan na nga, tumatanda na, nakikita nyo naman na meron ng word na this saving. Meaning, sa yung savings natin, nung marami tayong kita, ginagamit na natin yon kasi retired na tayo for our own benefit. Now, itong life cycle hypothesis, it focuses on the long term. Kung paano natin gagamitin, paano tayo magsisave for our retirement, kaya iniisip natin yung future, kaya ganyan siya ang itsura niya. Ang next na related theory natin is yung Keynesian consumption function. It is proposed by John Maynard Keynes in 1936 from his book, The General Theory of Employment, Interest, and Money. So, ang pinaka-main point lang neto is we save because we have a current consumption or income. Savings increases with income proportionally. Let's say, kapag wala kang pera, syempre wala ka talaga masisave. Pero kung equal lang yung savings mo kung equal lang yung consumption mo doon sa income mo, wala ka talagang masisave. Pero pag sumobra yung income mo ng kaunti, ang sinasabi lang theory na to is kahit pa paano yung consumption mo is tataas din proportionally sa pag-increase ng income mo. Pero hindi natin sinasabi. Kunyari, lagyan natin ng numbers. For example, yung income mo is 100, tapos yung consumption mo is 100. So wala kang savings. Pero nung nag-increase yung income mo into 150, possibly yung consumption mo, yung pagkain mo, yung paggamit mo, yung pag-expense mo, is tataas din ng siguro 120, gano'n. Pero, kunyari, umabot na ng 500 yung income mo. Yung consumption mo will kasi hindi mo pwede yung lahat ng income mo. Siyempre, may matitira talaga. Ayun, doon pumapasok yung savings. Nagkakaroon tayo ng savings kasi sobra-sobra na yung income natin. So, pag pinag-compare natin yung dalawa, yung una, nagpo-focus sa long term, while itong Keynesian is nagpo-focus sa current income natin. Okay? So, next. Related literature. Thank you. Ayan. Good day, everyone. I am Nicole J. Opecardal. For today is, i-discuss ko yung related literature na nakuha namin. Ayan, the role of savings in promoting well-being. This literature is from University of Bristol School of Geographical Sciences. Ang key idea po ng literature na to is regular saving boosts mental well-being and life satisfaction. Yung finding naman is, first is, reduces financial stress and anxiety. Knowing there's a financial buffer, it helps individual worry less about unexpected expenses or emergencies. Siyempre, kapag need mo ng money on the spot is may makukuha ka kasi may na-save ka. Next is the increases sense of control. Saving empowers people to plan for the future, contributing to a stronger feeling and autonomy and security. Siyempre, kapag alam mong may nag-save ka, is nalilimit mo yung sarili mo na gumastos kasi alam mo lang yung mga dapat mong bilhin, like want or yung needs mo lang. Siyempre, ayun yung tinatawag din na luho. Kaya dapat alam natin sa sarili natin kung ano yung mga dapat lang nating bilhin. Next is especially beneficial for low-income earners.
For those with limited resources, even small savings can provide significant relief and emotional resilience. O, bakit nga ba ito nagmamatters based sa literature na ito, yung savings? Savings go beyond financial gain. They contribute to peace of mind, emotional stability, and a healthier and happier life. Promoting regular saving habits is not just an economic strategy, but a meaningful way to enhance human well-being, particularly among vulnerable groups. Yeah, next related to literature naman is yung next slide po. Ayan. Financial tips for young adults. Ang key idea nito is starting saving early. The earlier you begin, the earlier you begin saving, the more you benefit from compound interest, earning interest on both your saving and the interest it generates over time. This creates exponential growth in your savings. Next is the learn to budget. Understanding how to manage money means recognizing the difference between needs, like yung ano ba yung mga essential like food, houses, and yung wants mo. Syempre, ito yung mga hindi mo naman kailangan, yung mga gusto mo like make-ups, ano pa ba is yung gadgets na patok ngayon na usong-uso din like yung iPhone. Budgeting helps and it helps din na ma-prioritize yung spending and avoid unnecessary debt. Next is the build an emergency fund, saving 3 to 6 months worth of living expenses act as safety net for unexpected events like job loss or medical emergencies. Yan, kagaya lang din, pare-parehas lang din halos yung mga literature na about sa savings. Yung idea nila is like, kapag may savings ka, is may mapagkukuhanan ka ng in case of emergency. Next is yung use credit wisely. Credit is not bad, but it must be used carefully. Always pay on time and keep usage low and maintain a healthy credit score and avoid high interest debt. Syempre, kapag di mo naman kailangan, hindi mo na dapat bilhin. Ganun. Next is begin saving early. Consistency matters more than the amount. Even small regular savings build resilience and financial confidence over time. Like sa panahon ngayon, like college life is marami talagang gastusin. Kailangan mong magtira kahit pa paano sa sarili mo para at least kapag may emergency ka na kailangan mong bayaran is may mahuhugot ka sa bulsa mo. Yan. Yun lang po. Yung sa why it matters, good habits now build financial freedom and stability in the future. Yan. Kakasabi ko lang din kanina is kapag may savings ka is may maaasahan ka for your future. Like hindi mo lahat kailangan iasa sa utang kapag ka may savings ka. Next presenter po. Thank you po. Ngayon naman po ay dumako tayo sa related articles. Dito po tatalakayin natin yung mga pag-aaral, lahat po ng researches na may kaugnayan po sa pagtitipid at financial literacy. So dito po sa una nating article na pinamagatang Intention to Save Money Amongst the Millennials in the Northern Malaysia Public University. Ito po yung nakalagay sa findings. Moreover, due to the lack of financial literacy, impulsive buying and maintaining affluent lifestyles that prompted ones to resort lending to satisfy their needs. So sa panahon po kasi ngayon, ito pong katotohanan. Nandito po tayo sa panahon ngayon kung kailan madaling magwaldas ng salapi. We're in this present age kung saan yung technology is a factor kung paano po napasok yung mga online shopping apps. No? Mula po dun sa eBay. So, isa siya sa mga pinakauna or one of the catalyst sa pagkakaroon ng online malls, online stores. No, ngayon, meron na tayong Shopee, meron na tayong Lazada, and the like, and so on and so forth. Dadagdag pa dun yung mga sales, buwan-buwan. Nandyan yung payday sale, nandyan yung 1-1, yung 2-2, yung 3-3, yung 4-4, yung mid-year, end of the year sale, New Year sale. Parang sa loob ng isang taon, ang daming sale, no? So, dahil doon, kumakapit sa patalim ng mga tao. Umuutang ngayon just to sustain their lifestyle na bumili ng luho.
Nowadays, the debt problem, especially among the young generations, caused by excessive spending money, by credits before earning the real income, and lack of financial literacy. Commonly, nasa age bracket po ng mga kabataan ang nasisilo ng ganitong behavior. Hindi pa man din kumikita ng sarili nilang pera, ay malakas ng gumastos, no? Gastos ng gastos, impulsive buying, may makitang maganda sa paningin, bibilhin agad, mabilis magpadala sa kung ano ang nakikita ng mata without ano yung pwedeng mangyari sa pitaka nila. Maaaring masaid yung pitaka nila dahil doon. So, lumako po tayo sa next article na aming ipipresenta sa inyo. So, next article ay pinamagatan pong Why do households lack emergency savings? So, the role of financial capability. So, strategies to promote emergency savings should be multifaceted and include help from financial educators and counselors to create greater financial slack as well as programs and policies to increase access to short-term savings opportunities and incentives. Ito po ang katotohanan sa buhay natin. Hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam anong pwedeng mangyari bukas. O pwedeng ngayon malakas ka, bukas tamaan ka ng malubhang sakit. O pwedeng ngayon, papakasaya ka, bigla ka maaksidente bukas. O, halimbawa yan ng emergency na maaaring maganap sa buhay ng tao. Hindi natin hawak yung buhay natin. Kaya mahalagang nagtitipid talaga tayo. Kasi saan ka kukuha ng pampagamot? Saan ka kukuha ng pampaospital? Kung sakaling mapahama ka, kung sakaling tamaan ka ng malubhang sakit. Diba? There must be programs to promote such savings, no? Sa ganon, ay handa tayo when it comes to our finances, no? Punta tayo sa pangatlong article and last article na meron tayo. So, last is the long-term savings, no? About long-term savings ito, pinamagatang savings and financial literacy. And long-term savings offer opportunities to engage in regular consumption throughout people's life cycle, and short-term or emergency savings provide power protection in the event of income shocks. Diyan yung papasok yung katagan na pag may isinuksok, may madudukot. Yun po yung pinupunto niyan. Magkaroon tayo ng savings, makapagtipid tayo ng tipid natin ay kakasya sa pangmatagalang panahon. Kayang sagutin yung gastos natin sa mahabang panahon ng buhay natin. Halimbawa na lang, retirement natin. No? Pag nagtrabaho ka, obligado kang maghulog sa social security system, makukuha mo yun. Pag nagretiro ka na, pag matanda ka na, enjoy mo lahat yun. Yung naipon mo nung nagtatrabaho ka pa. At least kahit pa paano, di po pumapasok na pera sa'yo kahit hindi ka na nagtatrabaho. Matanda ka na, may kahinaan ka na rin. Ano? Yun po, maraming salamat po. Yan po yung related articles na aming inihanda para sa inyo. Yan. And now, let's proceed to our conclusion and recommendation. Ayon sa study namin, no, pinakita dito kung gaano nga ba kahalaga yung pagsasave when it comes to financial. Saving is not just for financial stability, but for peace of mind and a better quality of life. Having savings means people can face emergencies, chase their goals, and avoid falling into debt. In the Philippines, where many deal with job insecurity and limited support systems, their need to save becomes even more valuable. Theories like a life cycle hypothesis and Keynesian consumption function help explain how our income and habits shape the way we save. Bukod pa rito, no, pinapakita ng mga related literature namin yung pagsisave ay nakakatulong upang mabawasan yung stress at magbigay ng control sa buhay, lalo na sa mga mabababa kita. Gayun pa man, marami pa rin yung nahihirapan sa atin dahil dun sa paulit-ulit natin sinasabi kanina pa na yung may mga taong lagana pa rin yung pagiging impulsive buyer or passive buying nila at kakulangan ng kaalaman sa financial na humahad lang doon sa pagbuo ng financial ng saving
habits ng isang tao. Kaya sa mga ganung problema, nagkaroon kami ng recommendation para maging aware sila sa mga ginagawa nilang problema or para makatulong rin para sa kanila. First is enhanced financial education. Schools and communities should integrate comprehensive financial literacy programs that focus on budgeting, saving, and responsible credit management. Special emphasis should be placed on educating young adults who are a critical stage for forming long-term financial habits. Dito sa recommendation namin, dapat na i-enhance yung financial education sa mga paaralan o community upang maging aware yung lahat. Hindi lamang dun sa may mga source ng funds like yung may mga trabaho na, kundi maging aware yung mga kabataan na may sapat na edad para maunawaan about sa savings and for the financial literacy na rin. Next is promote consistent saving habits. Encourage individuals to begin saving regularly, even in small amounts, to save, develop disciplined financial behavior. Programs like automatic salary deductions and the Save the Tree features can help normalize saving as the daily practices. Ganun nga na sinasabi dito sa recommendation namin na kahit paunti-unti yung pag-iipon is malaki na rin tulong para sa atin para makapag-save ng money. Katulad nga ng sinabi di ba ni Nina sa TikTok na step by the step para sumakses. And next is utilize technology for financial monitoring. Siyempre, sa atin ngayon is laganap na yung mga technology. Kaya pwede natin gamitin yung yung technology na yun para maging para ma-monitor yung mga financial natin, lalo na dun sa pag-save. Laganap na rin yung mga e-wallets and yung mga ibang aspect when it comes to technology. And lastly is support savings through policy initiatives. The government and private sector should collaborate to provide incentives for savings, such as high interest, savings accounts, and tax benefits. These measures should be especially target low-income earners to encourage financial inclusion and resilience. And that's all. So, thank you everyone, no? Ngayon naman, dadako naman tayo sa ating mga documentation or infographics. So, itong ating infographic ay mula lang din naman sa mga nagdaang reporter kanina, kung nakinig naman kayo. Diyan is pinaghalo-halo lang yan and parang binigyan lang ng yung pinaka-thoughts lang talaga niya kung ano yung pinaka-important words about sa saving money. So, andito nag-prepare kami ng infographics na kung saan makikita ang 7 ways to save money. Nandiyan ang number 1 is question your intentions before spending money. Before you spend money on a specific cause, ask yourself, don't immediately spend money just because you like it or want to. Ibig sabihin niyan is wag daw tayo maging impulsive. Bago daw tayo maggastos or gastusin yung pera natin, kailangan daw muna natin tanungin yung sarili natin kung kailangan ba to, kung importante ba to, or gusto lamang natin. Para naman nang sa ganun is maiwasan natin yung pagiging magastos na tao, no? Huwag tayong maging impulsive, dapat nagiging wise tayo sa paggagastos. So number 2, nandiyan naman yung remember your financial goals. Set financial goals that will motivate you to save money. Use financial goals as a decision maker when you want to buy something. So yung remember yung financial goals daw dyan, yung parang kung alam niyo yung envelope na sinasabi na per page is may laman. Yun is parang halimbawa siya ng financial goals. Like, nilalagyan mo yung unang page ng panggala, pangkain, pang-date, and everything na kung ano mang gusto mo sa buhay. So, dahil doon, natututo tayo na magtabi ng mga pera na meron tayo. Hindi lang basta gumagastos tayo ng wala, hindi lang basta nagtatabi tayo ng pera na bukas makalawa, kukunin din natin. Bagkus, nagtatabi tayo dahil may goal tayong tinatarget.
So, number 3 is start your savings for the smallest things. Sabi dito, getting used to being frugal can happen overnight. You can't have to refuse to buy anything, but you can start with the smallest things every day. Sabi nga nila, lahat daw ng bagay sa mundo is nagsisimula sa maliit. Hindi na natin titignan yung halaga dyan. Basta kung ano yung kaya mo, ganun. Example, ngayon, 5 pesos. Bukas, 5 pesos. And the other day, na dadagdagan yung natitirang pera meron tayo, nagiging 10 hanggang sa dumami ng dumami. Kasi ika nga nila, di ba, hindi nabubuo ang 1,000 nang wala ang piso. So, dahil sa small bill lang yon, kapag naipon lang yun ng maraming panahon, dadami yon. So, number 4 is monthly shopping as needed. We have to create shopping list because when we shop monthly at the market on supermarket, we often buy things we don't need. It happens because we do not record the shopping list first. Ibig sabihin naman nitong monthly shopping as needed is inililista mo muna yung mga bibilihin mo bago ka pumunta ng markets. Kasi minsan kapag nasa market na tayo tapos wala tayong listahan, no, nabibili natin yung mga hindi mahahalagang bagay tapos yung mga mahalaga is nakakaligtaan na natin. So parang lumalabas dito, nagiging impulsive tayo na like, gusto ko yung ganto, gusto ko yung ganto. Hindi na natin nabibili yung mga importante lang dapat. So para makapag-ipon tayo at hindi tayo gumastos ng sobra-sobra, kailangan nating magkaroon ng listahan ng mga dapat nating unahin, na dapat nating bilhin yung mga mahahalaga. So next is yung number 5. You must restrain yourself from shopping. Sabi dito, cut down on social media that allows you to spend money. If necessary, you install the e-commerce application until you can control yourself not to shop carelessly. Ibig sabihin naman nito, di ba, tulad ng sinabi kanina ni Paulo about sa recommendation na kailangan natin maging wais sa paggamit ng technology. If needed daw, i-install natin yung mga hindi naman importante yan. Kasi naaakit tayo dyan eh. The more na nagsa-sales, the more na nakakalimutan natin na, may nakalaan para sa akin. Hindi pala dapat doon ko ginastos. Parang hinahanap mo na yung pera na dapat nakalaan doon sa bagay na yon. So, dapat maging disiplinado rin tayo na paggamit sa mga application na laganap ngayon. So next is number 6. Consistently spend less than you earn. Ibig sabihin nito, set a budget so you don't spend more than you earn. Using buy one, pay later or other forms of credit can lead to debts you can repay. Following a set budget lets you control where your money is going. Ibig sabihin naman nito na dapat mas malaki yung kinikita mo kaysa sa ginagastos mo. Iwasan mo yung mas malaki yung ginagastos kaysa yung kinikita. Kasi pagdating ng ganun, babaon ka na sa utang eh. Like, di ba, ang kita mo lang sana 500, pero yung nagastos mo 600. Saan mo pupulutin yung 100? Siyempre, manghihiram ka, di ba? Kasi gusto mo yung isang bagay na binili mo. So, parang nawala na sa wisyo or nawala na sa listahan yung mga dapat mong bilhin. So, para makapag-ipon tayo ng mas mabilis is kailangan nating tansyahin lamang yung mga gagastusin natin base sa ating kinikita. So number 7 is recording expenses and income. Ibig sabihin nun is financial records are required to keep track of finances. You can know where the money is spent. You will get a solution to make your finances healthier than before. So ibig sabihin kasi niya, napakagandang bagay nung nagre-record ka ng mga expenses mo at saka finances mo. Kasi ibig sabihin nun, or income pala, sorry. So ibig kasi sabihin nun, hindi ka na masisiraan ng bait kung bakit tatanungin mo sarili mo, saan ba napunta yung pera kung ganito, saan ba napunta, ganito yung kinita ko, ganito, di ba? Parang hindi mo alam kung saan mo napunta. Pero once na may list ka ng mga income mo, ng mga expenses mo, alam mo kung nasan yung pera na hinahanap mo. Like, bumili ka sana sa palengke, no? Tapos nagkulang ka, nag-short ka. Then may nakaligtaan ka lang pala na nabili mo, na importante naman, pero di mo nalista. So doon, sasagot na agad yung mga questions sa mind mo. So yan naman yung infographic na galing sa mga from introduction to conclusion. Then next naman, ituturo ko naman sa inyo
yung benefits ng saving monies. Hindi lang dapat meron tayong ways, di ba? Aalamin din natin kung ano yung mga meron or benepisyo natin sa pag-save ng money. So, number 1 is financial security. Yun nga yung sabi ko na doon natin nakukuha yung mga emergencies. Tulad ng sabi nila kanina, from articles, from related, parang nagkombine lang din yan na ang pag-save kasi ng money is nakaka-help sa atin para may makuha tayo in case of emergency. Yun yung pinaka number 1 talaga na benefits ng saving monies. Siyempre, hindi naman kasi lahat ng tao is available in terms of emergency, di ba? Like example, nagka-emergency ako, yung kaibigan ko kaya maaasahan ko that day. Siyempre hindi kasi hindi naman natin alam kung may pinagdadaanan rin siya or wala. So, yun yung isang benefits. Then number 2 is achieving goals. Saving helps you can reach goals like buying house, traveling, or education. Siyempre, kapag may naitabi kang pera, mabibili mo lahat yung gusto mo talaga, yung mga pinaplano mong gusto na ngayon wala pa. Pero soon as possible, di ba? Makukuha mo na, mabibili mo na, hindi ka na parang, sana ganito din ako, sana ganun, katulad ng meron siya, di ba? Hindi naman agad-agad kasi na hinihiling natin is meron. So, dapat tayo magtiyaga, magsumikap, and magtipid talaga. So, number 3 is stress reduction. Saving reduce financial stress by providing peace of mind. So, yun nga sabi ko, nakakabigay talaga ng peace of mind ang saving money. Kasi nga, syempre, wala ka nang iisipin kung saan ka kukuha ng pera, kanino ka kukuha ng pera, at kung magkano yung interest, gano'n. So, napaka-helpful talaga yung pag-save natin ng money. Then, number 4 is investment. Saving allow you to invest, grow wealth, and earn passive income. Ibig sabihin ng investment kasi, like example, nag-invest ka sa isang malaking kumpanya. Kahit na natutulog ka, kumikita pa rin or nagbubunga pa rin yung pera mo na ininvest mo doon. Kumbaga, kahit na hindi ka nag-work, sabihin natin na tumutubo yung pera mo sa malinis na paraan, at hindi lang doon kasi parang nakaka-help ka rin para ma-improve pa yung isang company kung saan ka man mag-i-invest. So, then last, sa benefits ng saving is lower debt. Ibig sabihin is saving helps avoid high interest debt by funding large purchase or emergencies. Tulad nga ng sabi ko kanina, di ba? Napakasakit sa ulo yung umutang ka tapos napakalaki yung interest. Siyempre, dahil sa na-save natin ng money, nalilesen talaga yung mga interest na nakukuha natin from somewhere na pag-uutangan natin. So, yan lang naman yung sa benefits ng saving monies. And now, proceed tayo sa mga quotes kung saan makakapagbigay ng parang yung word of the day, kumbaga. So, ayon kay Warren Buffett to. So, ayon sa kanya, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. So, ibig sabihin nito, huwag ka daw mag-ipon pagkatapos mong gumastos. Bagkus, mag-ipon ka bago ka gumastos. Kasi, di ba, imagine, kumita ka, example, ng 500, tapos natipuhan mong gumala ngayon. Gumala ka, tapos di mo in-expect na sinabi mo, sinet mo yung goals mo sa sarili mo, 200 lang gagastusin ko. Pero dahil sa nag-enjoy ka, naging impulsive ka, nakalimutan mo na 200 lang dapat yung limit mo. Pero nag-exit ka pa. Sumobra ka pa dun sa 200 na yon hanggang sa umabot ka pa. So, ano pang maiipon mo, maitatabi mo kung lahat na nung sahod mo is na waldas mo na ng isang iglap lang. So, sabi nito, bago ka daw gumastos, dapat nagtabi ka na muna. So, dapat sa 500 na yun, itinabi mo na yung 300. Kapag ipon mo na yun Kasi goal mo, 200 lang gastusin mo para wala ka ng ibang mabibili or anything na magawa pa sa pera mo na yon. Then yung next, yung kabila naman na image is, sabi dyan, save your money and one day your money will save you. Ibig sabihin kasi niyan na kapag nag-iipon ka ngayon, tapos paano niya nasabi na mas save ka ng money in the future. Ibig sabihin niyan, kapag nagka-emergency. So, yung emergency talaga yung pinaka root word niya na masasave ka kapag hindi mo na kailangan umutang sa kahit sino. Kasi yung inipon mo na mismo, yung huhugutin mo, kumbaga, yung itinanim mo na mismo, yung aanihin mo. Yun yung ibig sabihin naman ng next. Then last is
syempre mag-iiwan tayo ng quote from sa amin, di ba? Para sa akin, no, ang true wealth isn't measured by how much you earn, but how much you appreciate each peso you decide not to spend. So, ibig sabihin daw kasi ang kayamanan is hindi yan nasusukat sa kung magkano yung nakinikita natin, kundi sa kung paano natin pinapahalagan yung bawat piso na hindi natin nagagastos, kung sa bawat piso na naitatabi natin. And yun lang din naman yung yung konsepto ng saving money sa amin. So, hopefully, na may natutunan kayo and sana ito na yung start ninyo para mag-ipon at makamit yung mga goals ninyo sa buhay. And that's all. Thank you. That's our report. I hope you learned all. Thank you. End ko na po yung recording.